Amen. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Hallelujah, hallelujah. We glorify you, Abba Father. We worship your name. Yes, Jesus, we lift your name, O Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. We welcome your holy presence, O Lord. Yes, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa araw nito, Father God. Truly it is, O Lord Jesus, that this is the day that you have made to worship you and to glorify and honor your name, Panginoon. Lord Jesus, we are all here for you, O Lord God. We are here for your holy presence, O Lord. Hallelujah. You are the one that we seek, O Lord Jesus. At Lord, kami lumalapit po sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, O Lord God, sa lahat po ng aming mga ginawang kasalanan, naisip at nasalita, Father God. Lord, patawarin niyo po kami, O Lord God. Purify us, O Lord God. Purify our hearts and our minds, O Lord God. And make us holy to come before you, O Lord God. Make us new, O Lord Jesus. Purify us, O Panginoon. At Lord, as we receive your forgiveness, Panginoon, we declare to release the forgiveness to anyone who has hurt us or offended us, O Lord God. And Lord, we pray na tulungan niyo rin po yung mga taong nasaktan po namin para mapatawad po kami. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, O Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng mga anak niyo po nga, Panginoon, na nandito po lamang para makinig sa inyong banal na salita, Father God. Lord, i-bless niyo po si Rev Jano, Panginoon, na siya po ay gagamitin niyo, Father God, for your glory alone, O Lord Jesus. Lord, anoint his head, anoint his lips, O Lord God, so that every word that comes out of his mouth, Father God, may it be from you, Father God. May it be God-breathed, Father God. And Lord, i-bless niyo po kaming mga makikinig po, Father God. Lord, plant seeds into our hearts, O Lord God, so that magamit po namin ang iyong salita, Father God, sa aming pang-araw-araw na buhay, O Lord God. Help us, O Lord God, to live by your word, to walk by your word, O Lord Jesus, and Jesus, Father God, and to walk in alignment, O Lord God, with your will, O Lord God. Kayo lamang po ang manguna at maghari sa oras nito, sa araw na to, O Lord God. Lord, we rebuke any works and plans of the enemy sa aming pagpupuri sa inyo, Father God, sa aming pag-worship, O Lord God, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. And Lord, we declare a victorious Sunday service, Panginoon. Mula sa praise and worship pa lamang, Father God, let your Holy Spirit move and flow from within us, Panginoon. May you move in our midst, O Lord Jesus. And Lord, i-bless niyo po lahat po ng aming mga gawain sa araw nito, O Lord God. Mula sa praise and worship, sa aming sa preaching, Father God, sa altar ko, Lord Jesus, sa tithes and offering, O Lord God, hanggang sa aming victory, O Lord God. Lord, we declare a victorious Sunday service, Father God. For Lord, it is for your glory alone, O Lord Jesus. We lift your name, O Lord God, at sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! God is good! All the time? God is good. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, kapatid, excited ako na magpuri sa Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Di ba po, ang hinahanap po talaga natin at ang dahilan kung bakit nandito tayo ay para lamang magpuri sa Panginoon. Di ba po? Amen. So, di ba po, kahit anumang ang sitwasyon sa buhay natin, we will still glorify the name of the Lord. Amen? Amen. So come on, let us worship our God. Hallelujah! We worship you, Jesus. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan,
up our hands for God. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos! Wala kang katulad. Come on, people of God! Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Say it one more time. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Yes, Jesus. We glorify your name, Panginoon. Kahit anuman ang panahon, O Lord God, ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin. We glorify your name, O Abba Father. We worship you, Jesus. Kayo lamang ang aming tinataas sa oras na ito, sa lugar na ito, O Lord God. We glorify your name. We worship you. Sapagkat ikaw ang Diyos na ni kailanman di nagbabago, O Lord God. Yes, Panginoon. We worship you. Hallelujah. We worship you, Abba Father. Yes, Jesus. We lift up your name. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Sa pagtitiwala, ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala.
Panginoon Jesus. O kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at mga pangako mo, Lord, mga pangako mo, nila'y hindo'y galak, nananatili ang labis na halak. Mga pangako mo, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, mga pangako mo, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa. Yes, Jesus, mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakhan. Mga pangako mo, Lord, pangako mo, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanluran. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, oh, mga pangako mo, oh, mga pangako mo. Glorify you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let us give a big round of applause para sa ating Panginoon.
Habang tayo nakatayo, let us declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord Jesus Christ is the anointed one. And of course, JA1 culture. I'm anointed, I'm a deliverer, I'm a good follower. I won't destroy, I build. I'm not seasonal. Create everything, everyone and everything. I'm part of something big. I am in partnership with Christ and I'm not extreme. Sa akin po ba yung cellphone na yon? Ano nyo muna po, silent. Music team, salamat sa inyo. And upo na kayo. Music team, salamat ha. Salamat po. Habang tayo po ay nakaupo, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito po, ipinapaubaya po namin sa inyo, Father God, ang lugar na ito, ang templo mo. Nawa po ang pagbabalot ng banal na dugo ni Kristo sa apat na sulok ng aming kinaroroonan, maging ang matatapat mo anghel, ang siyang magbabantay, labas at loob ng aming kinaroroonan. Patuloy na kayo lang mapapurihan, pangalan mo mataas sa aming kalagitnaan, at ang bawat isa sa aming samahan ng banal na Espiritu, at sa aming pakikinig, O Lord God, andun ang kaunawaan sa pamamagitan ng Espiritu mo. Maraming po salamat sa inyong mataas na papuri, pagsambat, pagluhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung magsiupo at ipong punuin tong upuan, mga kapatid. At bago tayo magsimula, medyo may kainitan na po. At yung ating pong aircon, hindi ko alam kung walang air, con lang. Kaya walang masyadong supply. At ipaayos po natin yan. Para tayo magdediretso na, let us welcome ang ating bagong kapatiran sa buhay ni Brother Leonard at Sister Emmy. Welcome to JA1 Milan. Sige po, tayo po kayo na makita nila. Hallelujah. Si Brother Leonard saka si Sister Emmy, nakatira po siya doon sa may Gasendi. Malapit sa Plana, Gasendi, Plana, Chona, Barisina, malapit sa inyo. Yan po, si Sister Emmy ay kadarating lang from the Philippines. Kaya siguro 3.5 months pa lang siya, bagong-bago. Mga kapatid, at si Brother Leo naman dito, Brother Leo, okay lang. Brother Leo ay 14 years na dito sa Italia. Kaya glory to God yun. Siguro flusi nakuha niyo sila, no? Flusi ng nagamit sa ating kapatid na ito. Mga kapatid, bago tayo mag-start natin topic for today at bago kayo mag-concentrate dito, kasi yung panahon ngayon, nararamdaman niyo ba sobrang init? No, mainit. Sa labas, mainit. Pero mainit din dito. Alam niyo ba ang epekto ng init na to? Hindi pa ako nakakasampung minuto, hihikab na kayo. Warningan nyo yung sarili nyo. Sabihin nyo, wag ha, nakakaya kay Reb. Kasi kauupo pa lang natin, makikinig pa lang tayo, ay naghihikaban na kayo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sapagkat gigisingin tayo ng Diyos ngayong araw na ito. Hallelujah. Alam niyo po, bago ko po gawin tong topic na to, sa itong nakaraang linggo, binigay sa akin ng paalala ng Lord galing kay King Solomon. Sa Proverbs 4:23, sabi, ingatan niyo ang inyong puso, sapagkat ang inyong puso ang daluyan ng inyong buhay. Amen? Sapagkat lahat ng namumutawi sa ating mga labi o nguso galing sa puso. Kaya ganun lang yung paalala ni King Solomon. Sinundan uli niya sa Proverbs 18:21. Sabi, life and death is in the power of your tongue. So, buhay at kamatayan maaaring manggaling sa ating mga labi. Kasi mas maigi pa na kinurot mo kaysa pinagsalitaan mo ng hindi maganda na napakatagal na hindi pa magamot-gamot. Ang tagal burahin sa puso ng isang tao. Amen po? Kaya sabihin natin sa ating mga kapatid, ay kurutin na lang ako. Kurutin na lang ako kaysa naman sa ako'y sakta na po. Sakta nito.
At ang topic po natin for today, mga kapatid, parang nagpa-flash po ba? Parang hindi siya naka-plus dito na yung makikisuyo mo dito sa atin. Parang off tong isa natin. Amen. Ang topic natin ay set your heart on things above. Kailangan po nating iayos, no po, yung puso natin. Ibig sabihin, may aayusin sa puso natin kasi hindi naman yan na sinasabing Sige po. Ito na yung to. Okay. Hindi naman po yan pinare-reset. Kailangan talaga nakaset ng ayos. Hindi po to tayong pwedeng humakbang ng dire-diretso kung ang puso natin hindi nasa ayos. Amen mga kapatid? Kasi lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagising pa lang natin sa umaga, nakadepende na sa pakiramdam ng puso natin. Di po ba? Gigising ka pa lang sa umaga kung ikaw ba ay nasa hustong tunay at masarap na pakaramdam. Amen mga kapatid? Alam niyo po, sa main natin, ang topic natin for the whole month is more about joy, gladness, kasiyahan, kagalakan. But, sabi ko nga, naisip ko nung ginagawa ko tong topic na to in my own revelation, ang gusto ko, paano magiging masaya ang isang lingkod ng Diyos kung di naman maayos ang puso nila, di po ba? Kailangan mo nating iset ng maayos yung ating puso. Parang katulad ng mga anak natin na nakatapos ng engineering or computer engineering, mga nursing student, may mga doktor tayo na nakatapos. Pero sila, bago humakbang sa gagawin nila, for example, yung mga doktor natin na nag-o-opera, anong tawag sa mga to, di ba? Surgeon. Pero bago sila mag-step doon, meron na tayong technician or nursing technician na nag-aayos ng mga gamit para iset nila yung mga gagamitin. So pag tumawag ang doktor, aminana yung ganito, wala naman. Paano yon? Di po ba? Kailangan nakaset. Ang mga engineer natin na computer engineering, kailangan yung mga platform nila, yung gagamitin nilang equipment, ayos na lahat, naka-align na yon, datas and everything, para pagpindot nila, dire-diretso na. Amen po, mga nanay. Ang mga teacher, ano pong inaayos nila? Meron silang daily lesson plan. Di po ba? Pero ang mga Christian, ano po ito? Hallelujah. Yun na nga po. Ang mga Christian, early in the morning, we have already devotion to God, prayer to God. I-align natin ang sarili natin. Kailangan nakaset kagad. So kung wala tayo niyan, parang kulang na yung maghapon natin. Hindi na natin kayang i-align, hindi na natin kayang iset. Alam niyo po ba, napakasimple ng pananalangin pero pinakamahirap sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Ang devotion, babasahin mo lamang at iintindi mo, pero parang hindi natin magawa itong mga simple at mga maliliit na bagay na pinagagawa sa atin. But ngayon tayo, in daily priorities natin, iseset natin yung buhay natin as a Christian para may align natin sa gusto ng Lord. Paano natin gagawin ang mga bagay na ito? Kailangan nakatuon ang ating mga mata sa taas. Meron ba tayong mga agency sa likod? Meron? Okay. Ano yon? Amen. Glory to God. Makinig lang tayo isang oras lang po ito. I always said, 1 hour para sa atin. Sabi po sa Colossians, sinabi natin kanina si King Solomon about the heart, pero ngayon sa Colossians, binigay naman to ni Paul. Sabi sa mga taga-Colosas, since then, basahin po natin sabay-sabay, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Ibig sabihin po nito mga kapatid, noon pa lamang sinabi na, yung pagkakatanggap natin sa Panginoong Jesucristo, yung tayo ay niligtas, ni-save ni Jesus Christ, bigyan tayo ng panibagong buhay. Binuhay tayo kasama ni Kristo. No po, sabi diyan, kaya yung ating puso, lagi nating itutuon sa mga bagay na nasa kalangitan, sa taas, nakatuon ang ating puso't isipan. Tayo'y nangabubuhay kasama niya. May panuntunan, may prinsipyo, may obligasyon, may sinusunod according kay Jesus Christ na sinusunod. Christ seated at the right hand.
Ibig sabihin, alam natin na may langit, na merong pinuntahan ng Panginoong Jesucristo, na tayong lahat na binuhay muli ng Panginoong Jesucristo patungo sa lugar kung saan siya naroon. Amen? Ito yung binigay sa atin. Ito yung mga pagkakataon na tinanggap tayo ng Panginoon kahit ano pa ang kasalanan natin. Buong buo, ano man ang nagawa mo, anong kasalanan mo, tinanggap ka ng Panginoon. And sabi dito, set your mind above. Set your mind above and not earthly things. Ibig sabihin, disiplinahin natin yung sarili natin na hindi lagi tayo nakatuon dito sa mundong ginagalawan natin. Kasi napakahirap po ng ating mundong ginagalawan sapagkat kung makikita nyo, paglabas pa lang natin, nakikita mo sa cellphone mo, hindi ka nga lang nalabas, nasa bahay ka lang, nagbabasa ka ng cellphone mo eh. Alam mo na nangyayari sa mundo. Alam mo na kung saan mayroon lumindol. Alam mo na kung ano nangyari doon sa lindol na yon. Alam mo kung anong klaseng gobyerno mayroon ang Pilipinas, ang United States, ang Mexico, ang Italia, and even Europe. 7 continents in the world. You know everything just because of social media. Amen? Alam mong lahat yon. Pero huwag kang paapektado because si God ang dapat mong alamin kung ano yung meron tayong pupuntahan doon. Kasi kung ang meron tayong nakikita sa mundong ito, takot ang kapalit nito sa ating puso't isipan. Amen mga kapatid? Kaya sabi dito ni Paul, teka muna mga taga-Kolosas that time, ba't kayo tinutuunan nyo masyado kung ano nangyayari sa mundong ito? Bakit ang galawan nyo everyday, even in the morning, mga buhay at pamumuhay nyo, ganyan na lamang ang inyong panuntunan? Bakit hindi nyo ituon sa taas ang inyong mga mata, paningin, kaisipan, upang malaman nyo kung ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ano ba yung katwiran? Ano ba yung matuwid na dapat nyong gawin at dapat sundan para sa Diyos? Amen mga kapatid? At sabi po dito sa atin, sa introduction natin mga kapatid, meron tayong mga struggles na kinakaharap sa mundong ito para maituon natin yung ating paningin o kaisipan sa langit. Yung mga struggle na normal na nangyayari sa ating mga Christian, sa mundo na ating ginagalawan. Sabi dito, the struggle of setting your heart on things above, the disconnect between wanting a heavenly mindset, yung ating kagustuhan ng ating kaisipan ay pangkalangitan, and actual living, yung pamumuhay natin is out generally stem from a few specific problem. Meron tayong mga kinakaharap na mga maliliit na problema, simple lang ito, pero bakit natutuunan natin lahat ng ito? Bakit nagiging importansya sa bawat Christian? You know why, guys? Sapagkat tayong mga Christian, laging yung tatandaan, may third party. Kung meron tayong Diyos, tayo pangalawa, meron tayong damonyo. Sabihin nyo sa katabi, damonyo. Ang demonyo, nung pa lamang, nung nag-aklas siya sa langit at itinapon siya sa lugar kung saan yung lugar ng kainitan, ng galit ng Diyos, we call it Hades. The place wherein all sinners doon pupunta. Laging pinagkakaguluhan ang impyerno, wala pa daw tao sa impyerno, ang langit daw ay wala pa. Alam nyo, sa deliverance natin, this is the gift ng Lord sa church. Ang paradise meron na pinaglalagakan ng mga tao na naliligtas or Abraham bosom, which is written on the Bible. Amen? At ang sinabi ng Diyos, ang lawa ng apoy na pinagtatapunan sa mga kasalanan, which is also written in the Bible. Amen? Sila yung pinaglalagakan. Ngayon, paano tayo nagpapahalaga ng buhay natin ngayon as a Christian kung halimbawa hindi natin alam kung ano ang patutunguhan natin right after ng buhay natin dito sa mundong ito? Lahat tayo may paglalagakan. Alam natin lahat yan. Amen? Bakit yung simpleng katuruan po sa atin na binigay ng Diyos para sa atin, katulad ng sinabi ko dito sa Colossus, alam niyo po ba, sa sinabi ni Paul sa atin, it is the chance to change. Ito yung pag-asa natin para magbago tayo. Amen po? Amen? Amen? Okay po. Yung po yung pag-asa natin para mabago tayong lahat. Nag-iisa na ako dito, parang hinahanap ko pa to kung saan napapunta. The first introduction natin mga kapatid, sabi po dito, basahin natin, the things below seduction. Yung sinabi dito, the things, ang mga bagay
na nandito sa ilalim. Ibig sabihin, yung mundong ito, na nang-aakit sa atin. Di po ba? Kung titingnan po natin, lahat ng bagay na nakikita natin, kaakit-akit nawawala. Nawawala yung pagka-center natin kay God. Kung ang pag-uusapan natin yung buhay natin, yung puso natin, iba na yung kaligayahan na nadaramdaman natin kapag nakita natin yung mundong ginagalawa natin. Amen po. Alam niyo po ba, nagsasalita ako ng medyo ganito? Lumalabas naman yung pitik-pitik na pawis ko sa buong katawan ko. Nararamdaman niyo, kayo nakikinig lang, di ba? Balang init na po. Sobrang init po sa labas. Kanina umaga pa lang po kanina naglalaro na sa 34 ang Milano. Ngayon pa 37 na tayo ng tanghali, no po? Ngayon, sabi mo sa katabi mo, huwag kang manlalamig. Init yan ni God sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa atin dito, the things below seduction, earthly comforts, wealth, societal po yan ha. Kumbaga society, yung societal status, yung kalagayan natin sa buhay natin, offer immediate gratification. Siya yung pamadalian lamang na kasiyahan ang ino-offer sa atin. This make it challenging to prioritize spiritual treasure over physical security. Alam niyo po, lahat na nakikita, naririnig niyo sa mundong ito, pansamantala po lamang yan na kasiyahan. Even it is the security of our life, sasabihin sa iyo, habang ikay nabubuhay sa mundong ito at nagtatrabaho, bigyan mo ng seguridad yung buhay mo. Kumuha ka ng ganitong insurance para may assurance ang buhay mo. Kumuha ka ng SSS. Kuha naman talaga tayo, di po ba? Kasi talaga naman tayo nagsisiguro doon sa buhay natin. But the end of this, Bible says, if you believe in God and you have faith, akin ang buhay nyo, and your treasures belong to me. Set aside your things, your mind on things above, and your heart to me. Nasa akin lahat yon. Bakit nga ba tayo matatakot, di po ba? Amen? Bakit matatakot ka ng walang ganito o walang ganiyan? Ang Diyos natin na nabubuhay. Sa James 1:14-15, basahin po natin mga kapatid. But each one is tempted, which is drawn away by his own desire. So lahat ng mga tukso, hindi naman galing kay God yan. Ang pagsubok, hindi galing kay God yan. God allows. Pero ang malimit na pinagmumulan, galing din sa sarili mo. Because ikaw yung, kumbaga, ikaw yung nag-o-open. Ikaw yung nakagusto. Nagustuhan mo to. Ito yung naging entry point ng kaaway, kaya sinakyan na ito sa'yo. Amen po mga kapatid. Inallow ni God to test our faith sa Kanya. Pero hindi binigay ni God itong pansubok sa iyo para sabihing ipahama ka. Amen? God allows. Lahat ng mga pagsubok, inaalaw niya to test our faith. Pero si Satan talaga ang gusto niya guluhin. Sirain tayo. Amen? Yun ang kanyang purpose. Sabi nila, kung malamig lang itong lugar na to, masarap sana makinig eh. Kaya lang talaga di po ba? Even I myself, tinan nyo, basa na ho yung aking mga kabarasuhan, ang papayat ko pa man din ngayon. Pakpakan natin ang Diyos, baka magkakamero ng hangin. Hallelujah. At Lord, sabi po dito sa Matthew 6:19-20, basahin po natin ito mga kapatid. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroy them, and where thieves break in and steal. Store your treasure in heaven, where moth and rust cannot destroy, and thieves do not break and steal. Okay na ba yan? Ang sabi po dito, mag-invest daw po tayo sa langit. At huwag tayong mag-invest sa lupa, sapagkat pag nag-invest tayo sa lupa dito, maaaring itong masira at kalawangin. Pero ang investment natin sa langit, hindi ito masisira. Hindi ito kakalawangin. Kaya sa ating mga kapatid, tinan niyo po, lahat ng yan na meron kayo ngayon, hindi nyo kayang dalahin. Ganyan na po yun. Salamat po.
Tutok nyo nga po sa akin. Ayan. Salamat to sa dalawa nating technician. Makikisuyo na Brother Richard yung isang electric fan sa loob. Ginagamit ng mga bata, okay. Okay na tayo, ho. Tis-tis na ho ng konti. Tatakbo ko na mabilis para ho tayo magkasakasama. Diretso po tayo. Hallelujah. Kung pagmamamasdan po natin yung tema dito ng Panginoong Jesucristo, wala naman talaga tayong dapat o wala tayong madadala ng mga ipinundar natin sa buhay dito. Ano po? Pero tingnan niyo po tayong mga OFW, parang hindi masaya ang kaibahan o kalimitan sa mga maraming OFW na uuwi ng 25 taon sa atin, pero wala man lang bahay. Di po ba? Mas malakas ba boses ko? Amen, in Jesus' name. Okay, naririnig niyo ba ako? Amen. Hallelujah. At kalimitan sa kanila, yung investment nila, kailangan po meron silang 20 apartment bago magstay ng for good. Amen po. Ang daming ektarya ng lupa. Kung may kakilala kayo noon, may kakilala din po ako. Amen. Hayaan nyo muna na ikukwento ko sa inyo yung mga buhay ng kakilala ko. Sa amin, meron kaming lugar na tinawag na Italian Village. Hindi ko alam kung meron din sa inyo. Laguna yon, no? Laguna. Ang tawag doon sa baryo nila ay Santa Elena. Naririnig nyo yon? Lahat na nakatira ho doon, kamag-anak ko. Kamag-anak ko po dito sa Italia. Ang tawag sa kanila, Italian Village. Kung makakita nyo po yon. At sa Batangas, merong lugar doon. Pagpasok mo pa lamang sa kanilang baryo, simula sa kanan at sa kaliwa, ang bahay, palakihan, 2-story, 3-story, makikita mo talaga na lahat sila nandito pero walang nakatira, kundi ang kanilang mga tagapagbisita ng bahay. Di po ba? Tumatagal sila ng 30 ani dito pero walang laman ng kanilang bahay. May nag-aalaga. Pero ako po nagsasabi sa inyo, no po, ngayon ang bahay namin, wala din nakatira, kundi borders namin. Di po ba? Kasi pinundara namin yung bahay namin para sa tirahan namin. Pero ngayon, ang mga anak ko nasaan? Hiwa-hiwalay sila. Ang tatay nila nandito. Ang nanay nila are nakisama sa akin. Wow. Sumama sa akin para naman may kapatner ako. Ngayon, yung bahay namin, kinuha namin ng titira doon para maalagaan yung bahay namin. Matanggalan ng kung ano-ano at mga anik-anik sa bahay namin. Pero, alafinin nito, di natin alam kung saan papunta yung bukas na meron tayo ngayon. Amen? Ang kasiguraduhan lang na pwede nating panghawakan kung ano ba yung tinatanim mo sa Panginoon. Yun eh. Kaya nakakalungkot yung mga taong hindi naniniwalang pag namatay ako, ganun din naman, pare-pareho tayo namamatay eh. Doon din naman tayo papunta. No, 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 no. Hindi po, sapagkat tayo may pupuntahan. Alam niyo po, in deliverance, I encountered a lot. 200 years, 150 years. Lumakad na ng lumakad sa dilim, kapaguran. Kaya ang sabi nga sa Biblia, no, wala dito ang tunay na sakripisyo. Nasa pangalawang buhay natin. Amen mga kapatid. Kaya dapat tayo ilagak natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi po sa atin sa Philippians 3:18-19, pakibasa po mga kapatid. Tapos na po ba? Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is their shame. Their mind is set in earthly things. Tingnan niyo po yung sinasabi doon. Many lives as enemy of the cross of Christ. Ito yung maraming buhay ang kaaway, kagalit ng Panginoong Jesucristo because they refer in different lifestyle ng buhay nila na hindi naka-align kay God. Are you in? Yung buhay nila dito sa mundong ginagalawan nila, yung priorities nila, taliwas sa sinasabing buhay ng Panginoong Jesucristo na nasa cross. Pag sinabing nasa cross, yung cross mo, pasan mo, hindi ang daigdig, pasan mo kung ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Pag subok man to, pinagdadaanan mo to, bit-bit mo yon. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano, hindi po ari madali, mga kapatid.
Hindi yung pupunta ka laang ng linggo, uupo dito, makikinig, uuwi ng bahay, magtatrabaho, uuwi uli ng bahay. Hindi. As long as wala kang challenges in the morning with your family, with your friends, with your family, the Christian is dead and your faith is dead. Wala yon. Kasi kung ginagamit mo yung faith mo at pagiging Christian mo, ibig sabihin, the application of true Christian, yung challenge everyday meron. Bakit ginto kaya nangyari sa akin yung umaga? Kasi sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo. Maraming nagagalit sa'yo, maraming hindi sumusunod sa'yo. Once na we're living in the truth, hawak mo yon at may napansin kang kapatid mo, anak, hindi ganyan yan. Di ba ang sakit yung mga anak naman, kahit pa sinabi ng tatay mo, kahit pa sinabi ng nanay mo, pasok dito, labas doon, tayong mga Christian affected doon. Pero sa generation po mga kapatid, ang mga kabataan, mga katulad nila, kapag hindi natin medyo tutuktukan ng kaunti, parang hindi sila magigising kasi tinatalo ng generation ng mundong ito na meron. Amen? Sobra ang mundo na meron ngayon nakikita in TikTok, in Facebook, in lahat makikita mo yan. Lahat na lang ng klase ng platform meron na because nag-earn sila, nakapagpasaya ng tao. Di po ba? Eh paano na yung joy coming from God? Paano mo mahahawakan yung puso natin na ang kasiyahan pala natin nandun? Kaya sabi ni Jesus Christ, all of us, na yung lifestyle, na hindi tayo sumusunod sa Panginoon, yun po ay nakabilang na tayo ay mga enemy of Christ in the cross. Kasi kahit siya, kita niyo po yung ginawa niya para sa atin. So kailangan tayong magpagal, may gawin tayo. Kaya mga kapatid, yung may inaakay dito, huwag kayong magsasawa kasi yung mga inaakay nyo na sobrang tagal na, baka yan talaga yung period, yung processing para sa kanila. Pero huwag nyo silang hihintuan hanggat di nyo nakakasama at madadala yung paa sa ating Panginoon. Patuloy kayong manalangin. Maaaring bingi sila ngayon, binibingi ng kaaway, pero sa panalangin nyo, unti-unting binibigyan ng kawang ang kanilang mga pandinig. And sabi dito, God, small letter po yan, God in their stomach. Ito po yung mga bagay dito kung ano yung kine-crave ng isang Kristiyano. Not craving the Word of God, not craving more on setting the mind above. Ang kine-crave nila kung ano yung last ng kanilang katawan, ano yung kailangan ng kanilang katawan. Ang tawag po doon, God is their stomach. Yung God, small letter ho yan, napalaki ko na hindi yun, kumbaga, dinidiyos nila yung kanilang pangangailangan. Di po ba? Sa fasting na nga lang, tingnan natin. Pag nag-crave kayo, nakita nyo, 8 oras dapat hindi kayo kakain. Magpa-fasting kayo ng 8 oras. 7 oras pa lang saka lalabas na sa paningin mo. Kaya pag kayo nagpa-fasting, huwag kayong huwag kayong magpe-Facebook, mag-YouTube. Kasi lalabas doon yung mga ginatang hipon, alimasag na malalaki. Eh nakapasting ka nga ng 8 oras. Di lalo ka nang nahilo, di po ba? Tapos gagawa ka na ng reason kay God. Lord, pasensya na po ngayong araw na to, nahilo talaga ako. Kasi po ako'y nagte-take ng medicine. Ginawa mo pang dahilan yung sarili mo. Alam niyo po ba, one thing na natutunan ko about healing sa ating katawan na itong physical is not to eat more or less 12 hours. Di po ba? Yung 12 hours na yon, mas malilesen yung toxin ng ating katawan. Let's say sa morning, mag-coffee lang kayo ng black coffee and then ulit nyo nali hapon. Doon na lang kayo. Huwag naman po yung gabi ng 6:00 kasi hindi na maganda yon kasi mahirapan na tayong mag-digest ng pagkain. So, alam nyo yung mga ibang tinatawag doon sa keto diet ba yon? 1 meal lang a day. Karne lang, itlog, ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Pero pinipilit ko na makaya na twice a day lang ang meal namin. Nung nga kami nag-meal ng 1 linggo na puro kami gulay, yung aking kasama sa bahay nag-boycott. Nag-strike na, sabi niya, hindi ko kaya. Mamamatay ako nung walang kanin. Sabi niya ganyan. Sabi ko, huwag ka munang mamatay. At wala pa akong tagalaba. Sabi kong ganyan. Mahirap po talaga, di po ba? Dumating dito na may 3 times a day ng kanin. Ako naman po yung nagkakanin din talaga, kaya lang, nung ako'y nag-iisa, mas malimit po talaga sa akin, pasta, insalata. Alam niyo pa, nag-iisa, kung ano makita sa rep, kung ano yung sinyaro ng linggo hanggang biyernes, meron pa rin, nakakagulat, grabe.
Grabe talaga si Sharon Cunecta. Ang ref talaga, punong-puno. Sorry, inom lang ako. Glory to God kasi makikita mo talagang blessed sa pagkain na po. Sa mga gustong mag-uwi. Kaya sabi ko sa asawa ko, ulitin ko na uli. Kaya sabi ko sa kanya ng isang araw, huwag ka na magdadala ng mga ng mga Sharon. Kung pwede, gabi na lang. At masarap pa siguro yung laing na ginataan at yun yung kakainin. Mahirap po talaga. Pagbukas mo ng rep, sabi niya sa isang araw sa akin, nung isa pang linggo, sa freezer mo na ilagay yan kasi baka hindi natin makain. Mapapanis lang. O di freezer, pagkakainin, ilalagay at iinit. Sabi ko, stop na muna Sharon. Kung po pwede lang, gabi na. At saka sabihin mo sa mga naka-assign ng pagkain, bawat magsya-Sharon, perahin na lang sa amin. At bibili na lang kami ng isa lata. Palakpakan natin ang Lord. It's a joke po. Pero salamat sa Panginoon kasi we're already supplied by God sa everyday na pagkain natin. At yun po yung nakakatawa. Yung cravings natin sa sikmura natin, sa tiyan natin, kalaban natin yan kay God para maputol yung ating tinatawag na oras. And then number 2, deception of human heart. Ito po yung tayo mismo ang madideceive, tayo mismo malilin lang. Sabi dito, the mind is easily misled. Madaling malinlang, madaya ang ating kaisipan by temporary concern. Pansamantala lang na mga bagay na pag-aalala natin, yung self-reliance natin, sobrang tiwala natin sa sarili natin, at yung pangamba. Pulling focus away. Yan ang papalayo sa atin para hindi tayo tumutok sa mga bagay na pang walang hanggan. Amen mga kapatid. The eternal. Hindi po baka tumalsik at terosa sa inyo yan? Okay lang yan. Okay. Sabi dito, for one who saw his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So kung magtatanim daw po tayo sa tao or laman, flesh, ang aanihin natin to baka minsan distraction pa sa atin. But if we sow the Spirit, we can see yung eternal. Kaya mga kapatid, kung tayo magtatanim, minsan sa atin, parang katulad ko nung araw, nung ako'y nag-a-abroad, pag uwi ko ng Pilipinas, ako po, 3 taon na ako nagtrabaho dito, pero pag uwi ko sa bahay, parang mayor. Alam niyo po yon, para ka nagsahasik ng, hindi ako po pwedeng uuwi ng walang apat na, ang tawag dito, yung balikbayan box, at sa balikbayan box na yon, hindi lang pasta, chocolate, may mga inumin pa. Tapos pagdating ko sa airport, mga nanay, tatay, hindi ko na pati mga babae o mga tatay lang, naghahanap lagi kayo ng bibili sa duty free ng sigarilyo. Imported. Winston, kailangan. Kasi pag uwi nyo doon, oy, wala ba tayo dyan Blue Seal? Wala ba tayo dyan imported? After 2007, when I was knowing more about Christ, nakat na po lahat yan. Kasi alam nating tumatayo tayo, naninindigan tayo sa Panginoong Jesucristo, nawala na unti-unti yung kayabangan. Nawala na unti-unti yung parang mayor. At hindi na kailangan, at hindi ko na ginagawa yung kailangan pag-uwi, may alak, may sigarilyo. Kinakat ko na po yan kasi nagtuturo ka sa pulpit, leader ka ng church, pero ikaw yung makikita para matisod. Tanong mo nga dyan kay brother, baka may sigarilyo naman dyan Blue Seal. Kainaman na. Di po ba, mga kapatid, kung tayo magiging ilaw ng sambayanan, sa atin magmumula, nanay, tatay, tayo yung number 1 na tinitarget ng kaaway. Bakit? Simba tayo pagka Sunday. Kinig tayo ng salita ng Diyos. Baka bukas yung mga 3 years old, 4 years old na mga anak nyo, kakain pa lamang, sasabihin sa inyo, oy pa, hindi ganyan ha? Narinig mo ba kay Reb yan? O ma, hindi ganyan ha? Yung mga bata pa nagtuturo sa atin. Mga bata pa nagpapaalala sa atin. Ang mga kabataan pang ito ang nagsasabi sa ating mali yan. Kaya nanay, tatay na nandito, ang mata ng mga kabataan nakatutok sa atin. Amen? Kapag nananalangin ang mga bata dito, lahat nakatayo dito, puro kabataan, nananalangin siya dito. Let God shower upon us the blessing. Doon naman sa likod, hindi na nakabot ang blessing kasi sabi, huy, ba't late ka nang dumating? Ha, ganyan. Am I right? No.
Di ba nakakaya naman kay Nicole kanina? Kaya pag mulat ni Nicole, sabi niya, ang blessing, sabi niya, dito na lang sa akin. The blessing. Nakakalungkot because nangyayari, lagi ko sinasabi sa atin, gusto ng Diyos maging seryoso tayo pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pananalangin, stop. Listen. Amen. Kasi napaka-importante nito. Ang pananalangin, saglit lang yan, pero pinaka-importante yan sa ating mga Christian. Kaya yung pananalangin kanina, nagtatanim na kagad tayo yung spiritual life natin. Lord, itong pananalangin namin kanina, kailangan maranasan namin yung presensya ng Diyos sa aming kalagitnaan, while preaching, while kainitan, pero nandun ang Diyos. Amen. Marinig namin ang salita mo. Makapagturo to sa amin. Pero nawawala ng saysay ang lahat ng ito. Kasi tayo, sa kainitan ganito, parang nakakaantok talaga, nakakatamad. Ngalayin na ang mga siko, kapapaypay. But God, lagi nakatunghay sa atin ng Diyos. Tinitingnan tayo. Yung sakripisyo natin konti ngayon, laki ng balik niyan, mamaya, tandaan nyo. Amen? Tanggapin nyo na kagad. Sabi po sa atin, sa Matthew 6:21, let us read. Sabi dito, kung nasaan daw ang inyong kayamanan ay nandoon din ang inyong puso, kagustuhan, nandoon po iyon. Amen? Sino pong may hawak dito ng 20,000 sa bangko? Wow, OA. Euro, wag pesos. Euro, 20,000 pesos. Amen. Glory to God. Alam niyo po, pagka tayo may kayamanan, siguro meron ditong merong babuyan, bakahan. Bago pa mag-church ngayon at nag-text ang tagapag-alaga niyong, ubus na ang tirigo. Wala nang kakainin. Abay, nagpipreach pa lang si pastor, ang lagi na nasa isip niya, Lord, walang trigo. Wala nang pagkain ng mga baka. Aba, teka muna. Bigyan niyo muna itong time kay God, di po ba? Kasi kung ano yung nalaman ng puso nyo, yun na rin yung buhay nyo. Sa modern treasure, hindi na nakalok ngayon sa kayamanan ang mga tao. Even God. Alam niyo po, yung modern treasure ngayon, yung engaging natin in social media. Ninanakaw na yung time natin. Amen? Sino po ditong pagkagising cellphone pa lang, taas ang kamay na katulad ko. Na hindi mo na nagbabasa, hindi mo na binabasa kung anong merong, ay ano bang balita ni God ngayong araw na to? Ano bang po pwedeng makita natin kay God ngayong araw? Ay hindi kainaman na yon. Bakit lumipat? Bakit nanatili? Naku po naman. Naghahati-hatian na. Di po ba? Because we are engaged in social media. Yun ang tinitrigger sa atin. Yung communities, gaming, yung mga pinapanood nating sinusubaybay. Bakit kaya kapi-kapiraso ngayon ang mga film sa Ang ganda-ganda. Umi-scroll na lang, umi-scroll, hinanap na yung kasunod, hindi na makita. Oh, hallelujah. Sino kayang ini-example? Brothers and sisters, God wants the heart connection. Amen? Ito na yung nananakaw sa atin. Yung puso natin na nakakonekta na sa social media. Yung puso natin na wala na tayong pinagtuunan, kundi yung araw-araw, naka-incline tayo doon, nakatutok tayo, na minsan hindi natin naiisip, nauubos na yung 3 oras mo. Aba, malilate na nga pala ako. Bakit nga pala? Bakit nga ba? Di ba? 10:30 nga pala. Magsisimula na ang preaching. Bakit 11:00 na ay ganito pa? Saka pandalas, ikot. Tapos, i-justify. May kaunti lang traffic doon. Ang traffic po kasi. Kung umalis ka ng 8:00 sa inyo, hindi ka makakarating dito ng 11:30. Amen? Ang focus ngayon ng kaaway sa atin, hindi na yung payamanin. Kasi ang social media ngayon, payamanan ng payaman. Pero sa Christian, pinopokus na tayo engaging in social media para maagaw yung oras natin. Amen? If we are engaged in the social media, yung time natin, uubusin ang time natin, tapos mawawalan tayo ng time kay God. Amen? Yun ang nagiging problema.
Hindi na pinapakailaman ng Diyos ang pera ng isang Christian. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung puso niya nandun. Yung tunay na Christian, binibigay ko naman yung part ko, gina-justify na nga niya ang sarili niya eh. Ngayon, the easiest way na ginagawa ng kaaway, nakawin to. Engaging social media, manood ng mga ganito, tutukan ang cellphone, yun na yung time, consume, na ibinibigay natin na nawawala na kay God. Akala na natin, okay naman kasi yung sweldo ko, okay naman ang financial ko, okay naman lahat sa akin, busog naman lagi ako, ang healthy ko naman tumataba. Pero hindi mo alam, ninanakaw unti-unti yung time mo kay God. Nauubos na yung time mo in social media. Hindi po maganda yon. Sabi ni Jesus Christ dito, kung nasaan yung kayamanan nandoon ang puso ngayon sa ating mga Christian, alam natin that we are blessed at nandun tayo, nakalain tayo kay God. Time nang inaagaw at yung priorities natin, inaagaw ng kaaway sa buhay natin. Sabi po sa number 3, spiritual passivity. Basahin po natin to. Pag sinabing spiritual passivity, ito yung wala ng sigla. Pag sinabi natin yung spiritual life mo parang stagnant, parang nakapirmi lang. Do you believe in God? Yes, I believe in God. You know God? Yeah, I know God. Pero walang movement. Walang growing. Hindi nag-grow yung ating spiritual life. We call it spiritual passivity. Cultivating a heavenly perspective requires relentless, intentional choice rather than passive wishing. Hindi ka na lang naniniwalang, ay, bahala na. Siguro, mangyayari na to. Okay na to. No, we have to move. We need an action. We have to step forward. Kasi wala tayong matatanggap at mangyayari as a Christian, stagnant ka na lang yan. Umantay ka na lang na blessing, blessing, blessing. Paano kung mag-stop ng blessing? Saka ka ngayong magwo-worry. Saka ka gagalaw. Saka gagalaw at iikot kung anong gagawin mo. Sabi po dito sa Corinthians 16:13, be watchful. Mapagmatsyag tayo. Tingnan natin. Stand firm with your faith. Act like men. Be strong. Maging matatag tayo. Yung pananampalataya, huwag mong hayaan na manlamig, mawala. Itong lahat ng ito, panindigan mo to, maging malakas ka sa pananampalataya, gawin mo yung mga nararapat at kumilos ka. Amen? Hindi po pwedeng may pananampalataya. Bakit ngayong pananampalataya natin, pwede natin laging sabihin. Pero yung prove, you have to prove it. Makita sa buhay mo. Mag-grow. May fruit ang lahat ng ito. Merong ibang pagsasalinan. May pagbibigyan. May nakikinig. Amen? Hallelujah. Yun ang dapat natin. Hindi lamang tayo bahala na kung anong dumating sa atin. Hindi po ganoon. Pagsikapan natin. And sabi po dito sa atin, sa Ephesians 5:15-16, sabi po dito, look carefully then how you walk. Mga kapatid, naglalakad pa lang tayo, hindi na yung mga katabi natin ang nakatingin sa atin. Even God Himself looking at us kung paano ba tayo lumakad as a Christian. Not as unwise, but as wise. Amen? Kailangan natin maging matalino. Sa paglakad natin po sa pagiging isang Christian, kailangan maging matino. Sober mind. Maging matino tayo sa paglakad natin sa ating pagiging isang Kristiyano. The best use of the time, gamitin natin to, and because the days are evil. Kung titingnan natin lahat ang galawan na meron sa mundong ginagalawan natin, na i-consider ba nila sa bawat action nila na inuuna nila si God sa lahat ng ginagawa nila? Nasisigurado ba natin yon? God only knows everything. Di po ba? Kung makakita mo ngayon sa social media, paligsahan na, kanya-kanya na para lang makaraos sa buhay. Amen? Kumita ng pera. Kaya sabihin natin, nabe-bless ako dito sa vlogger na to kasi ang way niya is giving. Hindi naman din natin nakikita na ang way niya in giving is earning. Am I right? Kasi hindi naman siya magiging giver kung hindi siya mag-earn. Di po ba? Kaya nga mas nagiging
marami pa yung ginigive niya because lumalaki na yung kanyang subscriber, lumalaki niya yung kanyang follower, lumalaki na rin yung earning niya. Kaya napakarami talaga ngayon sa atin, lalo na sa Pilipinas, na dinadayo ng mga foreigner. Kasi bakit? Kasi ang mga Pilipino, madali silang mag-engage sa mga vlogger. Tapos yung mga vlogger na to, tuwan-tuwa sila kasi pag tungtong nila sa Pilipinas na wala silang viewers dito sa Italia, doon sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, thousands, millions of Pilipino na i-engage at nagpapalo sa kanila. Am I right? Di ba? Ang daming mga foreigner. Kaya yung mga ibang foreigner na nagkaasawa ng mga Pilipina nagkaasawa ng foreigner, nagpo-for-good na sa Pilipinas, ang trabaho ay, di ba? Ganun na lang yung sistema. Sa tingin nyo ba ang pagbablogger, hindi naman po masama. Bakit po? Pero dapat may time sila spending to our God. At yung kanilang financial, kailangan nakaset din yun, naka-align kay God. Amen? Yun ang masasabi mong tunay. Kaya minsan, kahit Christian, wala akong sinasabi ha, in general to, kahit Christian, kapag sinampahan ka na ng kaaway sa likod, nakakalimutan ang Diyos at nakikita ang karangalan at pera. Amen? O wag niyo na sabihin ko sino. Pero, yun ang trending ngayon. Di po ba? Kaya nakakalungkot sa kanila. Sa atin, ang pagpapala natin galing sa Diyos, pero wag kang bibitaw sa Diyos. Kaya yung pagpapala, tuloy para sa atin. Sabi sa James 1:22, but be doers of the word and not hearer only, deceiving yourself. Kung ikaw ay nakikinig lang na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo naman to ipinamamahagi, hindi ikaw ang nagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag mong antayin madisip ka ng kaaway. Wala ka nang gagawin kundi ganun na lang, makinig na lang ng salita ng Diyos. And even said in James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it a sin. Alam mong tama ito, gawin mo. Kapag hindi mo ginawa ang tama at alam mong dapat gawin yon, kasalanan yun sa harap ng Diyos. Amen? Mga kapatid, palakpakan nyo ang Diyos at katabi nyo. Isa pang malakas na palakpak sa inaantok na katabi. Di mo ba ang sarap ng pakiramdam na pinapalakpakan ka ng katabi mo? Kasi alam niyang ginigising ka niya. Amen? Number 4, last na po to sa atin sa introduction natin. Sabi dito, prioritizing temporal identities. Basahin po natin mga kapatid dito. Okay, stop po tayo doon. Sabi dito, prioritizing temporal identities. Ito yung pansamantalang pagkakakilala natin. Pansamantala lang pong pagkakakilala natin as a Christian dito sa lupang ito. Pero yung identity natin na pagkakakilala ng Diyos, hindi pwedeng burahin yon. Amen? Yung interpreting the life through lens, yun ang sumasalamin sa ating earthly success. Pag alam natin na parang binubuyo natin ang mga anak natin, oy anak, ikaw ay kumuha ng 4 na taong kurso, tapusin mo ito. Yung success natin nakatutok pa rin doon sa mundong ginagalawa natin. The success that we have right now ay yung consistency ng mga anak natin na naglilingkod kay God, nag-earn man ng konti pero alam mong nakatuon sila sa Panginoon. And that is the success na nasa vicinity ni God. Pero yung success ng kamunduhan ngayon, pataasan ng mga degree na natapos. Ang anak ko'y doktor, ang anak ko ay natapos ng inhinyero, teacher, natapos ng nurse, ang sweldo nila ay ganito, nandun sila bansa. Pero paano sila nakakonect kay God? Anong way of living nila para yung kanilang alignment sa right path ni God nandun pa din? Di ba nakakapangamba yung ganung mga bagay? Amen? Pero sasabihin mo lagi, sigurado na ako kasi yung mga anak ko naman ay magagandang trabaho, malalaki ang sweldo. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong bumase sa sinusweldo o laking sweldo o kinahinatnan. Especially kung sila ay nakaatakato sa atin sa pananampalataya.
And I always says sa mga anak ko, lalo na yung panganay ko, sabi ko, darating yung panahon, ipag-pray nyo na yung lugar ninyo, ang maging holiday nyo is Sunday, not Monday. Kasi yung bansa po nila ay Muslim country. Kaya doon nakatutok talaga yung holiday nila. But lagi ko silang sinesendan ng link dito para at least kahit papano mapakinggan niya yung teaching every Sunday, and at the same time, naka-attach siya talaga dito. Kasi ang church niya talaga ay dito pa rin at wala pa siyang church na nakikita before. Ngayon. Kasi before yung church niya doon, JA1 din, kaya lang yung time niya, hindi naka-align doon sa time ng JA1 natin doon. Sabi po sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Lahat na nakikita natin sa mundong ito, temporary lang po yan. Hindi yan permanent. Pero yung hindi natin nakikita, only God knows how to reveal yung mga unseen na yan. Ang Diyos ang magpapakita sa atin, ang Diyos ang magre-reveal sa atin na dapat natin pahalagahan. Amen? Like yung eternal life natin. Na yun talaga yung hindi natin nakikita kung anong meron doon. Pero ang daming revelation ni God through inner healing and deliverance. At maraming sinabi ang Diyos na nagpapatotoo sa Biblia, in the Old Testament, even in the New Testament, na meron siyang kinuha at dinala sa lugar kung saan siya naroon. Amen po. Makita natin dyan sa ating application, susunod dito kung sino-sino at kung paano ba ginawa ng Diyos. Sabi po sa atin ngayon sa ating 1 John 2:17, the world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen? Kung ang will mo, kagustuhan mo at meron kang nakikita sa mundong to, wala kang madadala. Lahat yan, kumbaga walang kwenta. Maiiwan natin lahat yan. Pero, yung kay God, yung will ni God, ito yung magre-remain sa atin hanggang sa kabilang buhay. Amen po. Yun ang importante sa atin, mga kapatid. Kaya nga tayo, bawat Kristiyano, pagtungtong pa lang natin dito, dapat kilalanin natin ang mabuti ang Panginoong Hesukristo, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, at yung nangyari sa Panginoong Hesukristo which is written on John, the book of John. Tingnan nyo, ano bang nangyari sa kanya? Ano ba yung pinagpagalan niya? Ano ba yung kanyang kahalagahan? Bakit siya pumunta sa lupang ito? Sino bang tinubos niya? Di po ba? At nung namatay siya, saan siya pumunta? Na ganun din lahat ang mangyayari sa atin. Amen? Hindi lang tayo sabay-sabay. May mauna, may mahuhuli. Mga kapatid. At sabi po sa atin sa application natin dito, dalawa lang ho to ho. Dalawa lang. Para bago mag alas 12, tayo po ay makakapanalangin na sa Diyos. Dalawa lang ang ating application. Napaka-importante po ng dalawang ito. Sabi dito, intentionally aligning your thoughts. Pag sinabing intention, didisiplinahin yung sarili nyo, gagawin nyo to. Hindi lang papakinggan. Affections and daily behavior with the reality of your identity in Christ. Yung pagkakakilanlan sa inyo ni Kristo, ito yung gagawin natin araw-araw. Paano ba makikilala? Ayan, si kapatid kilala ng Panginoong Jesucristo na ganito. Tapos yung isang kapatid mo kilala ni Kristo nito. Di po ba? Hindi yung identity ni dito sa atin sa mundo. Kilala mo ga si Kabaste. Ay, kilala sa amin yun. Alin? Yung magtitinda ng apta. Simula bata hanggang matanda, kinakilala na. Kilala mo si Kaberto. Yung maghahasa ng mga gulok. Yung magtitinda ng baka. Yung may mga alias na pinagkakilala na. Hindi ko alam sa inyo kung may kinalakihan kayo sa lugar nyo na merong alias. Sa amin merong ganon. Kilala yung mga pinagtandaan. Pero sa harap ng Diyos, kailangang makilala ka niya kung yung identity mo sa Kanya. Ito yung tunay kong mananampalataya. Ito yung anak ko talagang sumusunod sa akin. Yan yung identity natin na pinagkakakilanlan sa atin. The first na application natin, living with external or eternal purpose. Marami po tayo niyan, mga kapatid, na mga
kapatiran, ang mga karakter in the Bible. Ang pinakamaganda nun, para mamuhay ka at makasama ka ng Diyos na ayon sa kanyang layunin, yung the life of Enoch. Kasi 300 years kasama niya ang Diyos. Akay-akay, kasama, nandun yung discipline, nandun lahat. Kaya si Enoch, nang wala yon, na parang si bula, na si Elijah, nakasama ng Diyos ang kanyang katawan sa langit. Sabi dito, it shifts your daily focus to glorify God. Ito po yung external or eternal purpose na gusto ng Diyos. I-shift mo daw yung buhay mo. Not only to set your heart, pero dito, i-shift mo yung everyday or daily focus mo glorifying God. Kailangan, pagising mo pa lang sa umaga, meron ka nagagad na gagawin at nakalista kay God para mag-glorify siya. Amen po? Nasa Kanya na nakapokus yun. Or, pakita mo kay God how you serve each other. Kung paano ka mag-serve sa kapwa mo. And storing up spiritual treasure rather than temporary material gains. Hindi natin tututukan lahat ng to. Naaalala ko nung ako'y 2013, 2012, sa social media, yung craving ng mga Pilipino dito, yung OFW, ano man tawag po doon yung nagtatanim, tapos may nasusunog, may mga na ano. Yung parang sa social media din po nagtatanim sila, kailangan anihin mo. Sister Marian, Farm Bill. O yung Sister Marian, di ba? Ang dami mong inani noon. Tapos pag hindi na ani, nasusunog. Yun yung mga panahon noon. Sabi ko doon sa kasama namin sa bahay, no, nakatutok yan dyan ng isa, naka-computer dito sa isa. Anong ginawa? Huwag ka muna hintay muna. At masusunugan ako, sabing ganyan. Yung pala lahat ng tinanim niya, mamamatay kung wala sa tamang oras. Nag-crave sila. Pero nung panahon nung wala pang gasinong earning, ang nag-e-earning pa, yung mga matatalino na naggawa ng ganitong application or platform. Kaya kumita sila ng marami nang walang earnings ang mga gumagamit ito. Bakit? Matatalino sila. Kaya nga sabi ng Lord, huwag tayong maging mangmang sa ginagawa ng mundong ito sapagkat ang mundong ito maaari tayong i-deceive na kawin lahat tayo na naaagaw na pala yung buhay natin, na ibibigay na yung panahon natin, na pero wala tayong kinikita. Sabi dito sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sino ho dito ang tunay na Kristiyano na talagang tinatayuan nila ang maging citizen of Christ? Kapag citizen of Christ ka, kailangan dumawan ka muna sa mga requirements na hinihingi ng Lord para maging citizen. Sino po ditong Italian citizen na? Sino nagpasa ng mga identification nila? Hindi po pwede yung basta na lang pangalan, no? Kailangan ng birth certificate, notify, at saka ito po ay, anong tawag dito? Na-notify sa atin ng lahat. Kailangan yung pagkakakilala nyo, hindi basta kayo bibigyan ng Italian citizens. Kay God, ganun din po tayo. Not only your name, but your identity in front of God na nandun sa standard niya bago kayo maging citizenship in heaven. Amen? Pero yun ang gusto ng Lord. Pagka Christian kayo, naniwala kayo, nanampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, sumunod kayo sa Kanya, living like Christ, para tayo makuha natin, bukas meron na akong pasaporto ng identification of citizenship of God. Amen? Ganon din po yun, hindi ganun kadali na katulad sa Italian. Isipin nyo sa Italian, 2 taon bago kayo magkameron. Sa atin po, habang ang paa natin nakatungtong sa lupa, nakikipaglaban tayo para tayo magkamit ng citizenship ni God. Amen po. Kasi yung citizenship ni God, nandun ka na sa paradise niya eh. You're living in the paradise of God. You're living na nandun ang pananampalataya mo, nandun ang paniniwala mo, nandun at nagpe-praise ka na kay God. Isa ka ng lingkod niya in the paradise of God. Sabi po dito sa atin,
Si King David is an example of living purpose ni God. Sa kanya mismo makikita natin. Hallelujah. Sabi po dito sa Psalms 33:11. Basahin po natin. True generation. Mga kapatid, si King David, sa simula pa lamang, di man nyo siya nakitaan na nagtayo ng church para sa mga Christian nung araw na yon, pero iyon ay ibinigay niya sa kanyang anak. The very first also na nagtayo ng church is King Solomon. Are you in? Pero si King David, wala siyang ginawa kundi ipaglaban ang Diyos noon. Ipagtanggol ang mga Israelites. Even sa kapanahunan ni Goliath, na lahat ng mga tauhan ni King Saul, na sinabi niya, alam niyo ba, ang ginawa niyo sa harap ng Diyos ay ipinahiya niyo dahil lamang sa takot niyo na meron kayo para ipaglaban ng Diyos sa harap ng mga naharap ni Goliath during that time. Pero siya, binuno niya yon. Ipinaglaban niya. Natinawanan pa siya noon. Sabi, bumalik ka doon sapagkat ikay isang batang paslit. Alagaan mo ang pinaalagaan sa iyo at hindi ikaw ang nararapat para dito. Amen po. Pero living with the purpose of God, simula-simula, si David po, hanggang siya ay maging hari, ipinaglaban niya ang Diyos. Huwag niyong tingnan yung kasalanan niya. Yung kasalanan niya, mas matindi yung kanyang restoration dito, pero yung pakikipaglaban niya from the beginning up to end is to fight for God's purpose. Amen po. Sabi po sa atin sa Psalms 138:8, the Lord will vindicate me. Sabi yun ni King David, your God, Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. Ibig sabihin, siya mismo ang ginamit ng Diyos sa pakikipaglaban. Hindi po pwede siyang itatwa ng Diyos during that time. Tayo pa na mga alagad ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, na tayo ay nagpapagal para tayo maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng itatwa ng Panginoon. Basta alam mong ginagamit ka ng Diyos na ipaglaban siya. Hindi yung ikaw mismo takot na makipaglaban kapag hawak na natin ang beat. Hawak ang faith ni God. Amen? Ang lalakas minsan makipaglaban ng iba kasi hawak nila ang beat eh. Hawak ko ang beat. Hindi naman po sa kongreso, sinasabi ko. Hawak ang faith. Amen? Pero si King David that time, hawak niya yung faith kay God. Bata pa lang siya hanggang ngayon, hawak niya to. Sabi sa Acts 13:36, for when David had served God's purpose in his own generation, kita to, hotin nyo, he fell asleep. Hindi siya pinatulog, namatay din siya katulad natin at dinala siya doon sa kanyang mga magulang, yung kanyang katawan. Ako'y natutuwa na po. Isa sa lingkod ng Panginoon na siya mismo ang naglibing is Moses. Kasi si Moses, yung kanyang paglilingkod sa kanya, in 40 years in service kasama ang mga Israelites, that time, a good servant of God, loyal kay God, faithful kay God, talagang sumusunod siya sa Panginoon. Alam niyo kung bago nung panahon na yun, kung gaano siya naging tanyag sa mga Israelites. 30 days na nagmo-morning pa ang mga Israelites. Nanghihinayang, bakit nawala si Moses? Ganon na lamang ang pag-target ng kaaway, kaya tinatarget niya yung katawan ni Moses kung saan. Kasi that time yung katawan ni Moses, iulitin ko sa inyo, pag ninakaw yun ng kaaway at ginawang ribulto, isang panaklob yun sa Diyos that time. Amen po. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang Diyos mismo ang naglibing sa katawan ni Moses at walang sino man ang nakakaalam at nakakita kung paano inilibing si Moses. Yun po yung pinakamaganda. Sabi po sa atin dito sa Hebrews 11:24-25, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God's rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Isipin niyo, mas pinili po niya that time ang makisama pa sa labas kaysa lumaki siya. Kasi alam niyo po ba nung panahon na yon, si Moses nung itinapon siya, naalala niyo yung basket na pinaanod,
na may isang magandang dilag na prinsesa ng mga Pharaohs na naliligo, na kinukup siya. Kung tutuusin, kung gusto niya lumaki doon, at doon siya pinalaki, sa yaman, pwede siya magstay. Pero hindi. Pinili niya yung mistreated, yung pag-alipusta sa kanya, para lang mailigtas tong mga Israelite that time under God's laws. At yung salvation para sa mga Israelites. Pinili niya yun. Pero po pwede siya magstay sa mga Pharaohs. Napakayaman na sa kanila ng lahat. Di po ba? Pero hindi. Yun yung pleasure na para nung panahon na yon, mas pinili ni Moses na ang iligtas ang mga Israelites than mamuhay na nandoon ang katanyagan at kayamanan. Amen po. Sabi po sa number 2 natin, spiritual transformation. Mga kapatid, ito ang napaka-importante. Once we declare in our mouth that we believe in God, and andun yung believe natin sa Panginoon, kailangan ma-convert tayo right away ang our mind and our puso, ang pananampalataya natin, ang paniniwala natin. Kasi hindi magmumove ang Holy Spirit kung walang total conversion ng ating faith, paniniwala. Hindi tayo magstay doon. It requires the active works of the Holy Spirit to renew our mind. Kung hindi mo pa nababago ang isip mo sa mundo na pinanggalingan mo, sa kultura na kinalakihan mo, at paniniwala mo sa Panginoong Jesucristo, nandun ka pa rin sa hulihan kung paano mo. Magdasal ka at lagi ka nagdadasal, kakapit ka sa dingding sapagkat ang Diyos mo ay nasa dingding. Are you in? Tinatawag mo ang Diyos, tumitingala ka sa dingding. Amen? Hindi ganoon ang paniniwala at pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano sapagkat ang Diyos natin is in the Spirit. And the Holy Spirit is in our heart. Hindi tayo tatakbo sa dingding. Wala tayong hahanapin sapagkat ang Holy Spirit mismo nasa ating puso na. Siya na yung nagre-reveal sa ating isipan, sa ating buhay na ang Diyos ay nasa atin. Nananahan sa atin. Hindi mo lang maramdaman sapagkat wala kang pakiramdam para pakiramdaman ang pakiramdam ng Holy Spirit. Para ikaw ay naka-align sa Kanya. Amen po ba? Pero kung nandun ang pakiramdam, papakiramdaman kayo, you are aware that the Holy Spirit is in you. Nasa iyo yun. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveil, tinanggal na natin yung belo natin. Tinanggal na natin yan. Lantad na tayo ngayon, nakaharap dyan. Faces contemplate the Lord's glory. Makikita na sa'yo, hindi na ikaw. Nag-glory na because God is in you. The Holy Spirit is in you. Nag-glorify, nagniningning ang mga buhay nyo because wala na yung veil, tinaklob na dyan. At si Jesus na yung nagniningning ngayon sa ating face. And being transformed into His image with ever increasing glory. Amen po. Sabi po sa atin dito sa 2 Corinthians 5:17. Basahin po natin. Kapag nandun na tayo at kayo mismo ay na kay Kristo na, hindi nyo na kailangan pang pagpagalan. Automatic yun. Basta ang puso mo maayos, incline to God, darating na kagad yun, yung pagbabago natin sapagkat binago na tayo ng Panginoon. Hindi mo sasabihin, araw-araw, nararamdaman ko binabago ako ng Diyos. Binago ka ng Diyos sapagkat nakakilala ka sa Kanya. Tanda mo yan. Panindigan mo yung pagbabago na yung ginawa ng Diyos sa'yo. Huwag mong balikan yung mga, the old has gone. The new is here. Bago ka na. Yun na lagi ang tingnan mo. Sabi mo sa katabi mo, diga. Malakas. Diga. Oh, nagising ba? Okay. Huwag kayong matatapos na tayo. Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart the stone and give you a heart of flesh. Hindi lamang po babaguhin ang puso mo. Yung bagong espiritu na kasama mo, galing na sa Kanya, siya na yung tutulong sa atin. Sa yung kasama natin, mga kapatid. Hallelujah. And then, matcha-challenge tayo ngayon. Sabi mo sa kapatid mo, ito yung challenge mo ngayon na gagawin mo kay God. Tapos sabi mo, tayo na.
Sabi nyo, tayo na. Ayan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hayaan natin ang ating puso natin ngayon ay maging handa sapagkat ang puso na meron tayo, siya na makikita ng Diyos sa ating pagkilos. Hallelujah. Na ang Diyos nakakakita sa ating mga puso, kita yung motibo ng puso natin. Kita kung ano laman ng puso natin, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y pumikit at ating tumungo tayo sa ating Panginoon bilang paggalang. Hallelujah. Hayaan natin sa ating pananalangin sa oras na ito na buksan ang ating mga puso at isipan. Alam ko sa pagpasok pa lamang ng tahanan ng Diyos na narito, gusto niyo maranasan ang presensya niya. Hindi lang maranasan, gusto niyo na merong makita sa panalangin niyo na idudulog sa Panginoon ngayon. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala sapagkat ang Diyos natin na narito sa oras na ito, na nakatunghay sa atin, nakikinig sa panalangin nyo. Di man i-declare na inyong mga labi alam ng Diyos ang laman ng mga puso nyo. Kung meron kayo na nararamdaman sa inyong physical na katawan, bukod sa kainitan, yung pain ninyo from head to foot, meron kayong karamdaman internal na karamdaman sa inyong puso, sa inyong liver, lungs, digestive, respiratory, sa pag-unat ng kamay ng Diyos sa oras na ito, alam nyo ba? Dadaloy ang banal na dugo ni Kristo sa inyong buong katawan. At sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo, mararanasan nyo magmamanifest. Ang Diyos mismo, ang kaharap nyo, sinasabing, anak, kung ang kasalanan ang siyang magiging dahilan para sa iyong kagalingan, pinatawad na kita. Ang kapatawaran ng Diyos ngayon ay inilalaan at binigay para sa atin. Sapagkat ganung magmahal ang Diyos. Ang pag-ibig niya, hindi natin masusukat, hindi natin kayang pantayan. Pero sa sobrang pag-ibig ng Diyos, sa anak niya na nakikita, na nagdaramdam dahil sa kanyang karamdaman, so anuman dala niya at binibitbit sa oras na to, mga kapatid, paniwalaan mo, God will give you complete healing, complete solution sa idudulog mong problema. Sapagkat siya ay makatarungan, siya ang Diyos na dakila. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon, isipin nyo, kailan nyo nakaniig ang Diyos na nagsabi sa inyong anak, nandito lang ako sa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Huwag mong alalahanin yung mga bagay na hindi para sa iyo. Lagi kong sinasabi sa iyo, anuman ang daladala mo at bitbitin mo, ibigay mo sa akin. At ang kapahingahan ay ibibigay ko sa iyo. Lahat ng burden, worriness, Jesus said, give it to me and take a rest. Nandoon ang kapahingahan natin. Huwag tayong masyadong mag-isip na hindi naman para sa atin lahat ng ito. Ang Diyos mismo ang kikilos para pagaanin ang ating sitwasyon. Para lahat ng ating binaburden ng ating puso, ang Diyos mismo ang magpapagaan dito. Hallelujah. Father God in heaven, alam ko sa oras na ito, itong templo mo, itong inyong lugar na ito, O Lord God, yung pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na siyang aming gustong maramdaman sa gitna ng kainitan ng lugar na ito. Hallelujah, Father God in heaven. In the name of Jesus, showered upon us, O Lord God, your love right now. In the name of Jesus. We believe in you. We do believe, O Lord God, in your power. We do believe also in your name, in your blood. Hallelujah. Makapangyarihan ang lahat ng ito. Sa lahat ng mga kapatiran ko na narito, hipuin niyo yung part ng katawan niyo na may pain. Declare, in the name of Jesus, I'm healed. In Jesus' name. Sa lahat ng mga anak mong hintong na hindi pa makaisod sa kanilang mga harapin sa buhay, financial, bills, or anything, give it to God. Alam ng Diyos ngayon ang sitwasyon mo. I declare to God na siyang manguna.
solusyonan ang lahat ng bagay, ituro ang tama para maibsan ang lahat ng ito. Sa mga anak ng Diyos na narito na patuloy na nakikipaglaban sa pananalangin para sa kanilang mga anak, open your heart to God. Say to God, Lord, kumilos ka sa mga anak ko, sa mga anak namin. At alam ko, yung will mo mangunguna para sa kanila. Itong panalangin na ito, dinideklara ko ito. Silyado ito ng banal na dugo ni Kristo para sa mga nanay at tatay na nangangailangan para sa kanilang pamilya. Hallelujah. At sa mga kapatiran natin na bago na narito, sa buhay ni Sister Emmy, ni Brother Leo, children of God, brothers and sisters, let us declare sa buhay nila na yung pagtungtong na ito hindi lamang nagkataon. Yung pagpasok nila sa lugar na ito ay hindi lang aksidente. Ito isang bagay upang meron silang ilalapit kay Lord na ang Lord lang ang makakasagot sa kanilang pangangailangan. Meron silang hihingin kay Lord na ang Lord lang ang makikinig sa kanilang mga panalangin. Let us declare sa buhay ni Brother Leo at ni Sister Emmy, Father God, yung continuous protection sa kanilang mag-asawa, yung protection sa kanilang mga anak, yung protection sa kanilang pamilya, even sa kanilang tahanan, ipagkaloob niyo po sa kanila. At ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos ay magiging daan para sa kanilang kaligtasan. Father God, maraming salamat po. At lahat ng aming declaration and prayer right now is sealed with the precious blood, and we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dadako po tayo sa komunyon. Mga kapatid, ituon po natin ang ating kamay. Father God, maraming salamat po sa oras na ito, sa mga elemento, O Lord God, sa gawain ito, sa juice na nagsisilbing dugo ni Kristo, sa tinapay na nagsisilbing katawan ni Kristo. Lord God, basbasan niyo po at pakalinisin ang lahat ng ito. Once we partake, O Lord God, lahat ng prayer, declaration, healing man, at nag-declare sila at nag-partake sila nito, Lord, yung power at kapangyarihan mo magmamanifesto sa kanilang katawan. Maraming salamat po. To you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Para kay Brother Leo at saka kay Sister Emmy, wala tayong requirements dito kung tayo magpapartake, no? Basta do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? Pareho, pwede tayo makipartake dito sa ating komunyon. Sabay-sabay tayo magpartake, ha? Antayin nyo lang. Ibibigay sa inyo at sabay-sabay tayo magpapartake. Salamat po. Sabay-sabay po tayo magpapartake.
Sige po, taas po natin ang ating tinapay. At dumampot siya ng tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Kanyang pinagpira-peresot ibinigay sa kanila. Sinabi niyang, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa kanyang katawan na tayo nabubuhay. Let us partake. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos ng hapunan at sinabi ng sarong ito na bagong tipan na aking dugo ay mabubuhos dahil sa inyo. Salamat sa kanyang dugo at tayo ay naligtas. Let us partake. Dadako po tayo sa pagbibigay. Gusto pong mapagpalang araw sa ating lahat. Alam naman po natin itong pagbibigay ay isang napakalaking biyaya. Ang sabi ko po, okay, hindi magpipray lamang ako, pero sabi ng Lord, sabihin mo yung naranasan mo. Hindi naman po hindi lamang po natin pwedeng sabihin na ang pagpapala nating natatanggap ay yung mga financial nating natatanggap sa ating mga buhay. Sa totoo lang mo, kanina lamang po, ang aking pong naranasan ay kagalingan. Dahil po, kanina nagpipray si Rep, talaga ako'y naiyak. Sinabi ko sa mga ibang kapatiran natin kanina, talaga hindi maganda makiramdam ko kaninang umaga. Hindi ko po kanina sabi ko parang hindi ako makakapag-charge. Kagabi ko pa pong naramdaman, hindi magandang pakiramdam ng aking tiyan. Pero hindi ko po pinakikita sa lahat ng kapatiran na hindi magandang aking pakiramdam sapagkat alam ko may Diyos akong kinakapitan. Sa totoo lang talang po. Hindi niyo ako nakita ng masamang pakiramdam ko kanina, pero may ibang kapatiran akong sinabihan ko na hindi magandang pakiramdam ko. Pero sa biyaya ng Lord, pinagaling na niya ako. Salamat po. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po Ama na napakadakila mo. Maraming salamat po sa mga biyaya mo, pagpapala mo, maging sa kagalingan na patuloy at patuloy naming nararanasan. Lord God, buong puso po namin inihanog sa inyo ang aming mga ikapo at handog. Bilang ito po ay tanda ng aming pasasalamat, ng aming pagmamahal, at mga pag-ibig namin sa iyo, God. Maraming salamat po, Ama at Lord God. Hinihiling po namin na tanggapin mo po ito, basbasan mo po ito ninyo, upang gamit lamang po namin ito sa ikaluluwalhati at ikago ng iyong gawain at maging makatulong pa po ito sa nakararaming. Lord God, maraming salamat din po, Ama, sa mga anak mo na nakapagbigay at maging sa mga anak din po ninyo na wala pang kakayahan na makapagbigay sa araw nito, God. I-bless niyo mo pa kaming lahat, O God. At maging, Lord, ang lahat po ng aming mga trabaho, ang aming pong mga pinagtatrabahuhan, ang aming pong mga employer, ang aming pong mga negosyo, ang lahat po ng aming pinagkakakitaan, O God. I-bless niyo po ang lahat ng ito, Ama. At maging ito po ay maging inyo sa inyong maging instrumento ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, Ama, at muli po sa inyong pinakamatas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen.
Sige po, tayo po'y tumayo. Ituon po natin ating kamay. Pasalamatan natin ang Diyos sa gawain ito sapagkat ito yung gawain na isang pagtuturo sa atin ng Diyos. At tayo nakakasunod sapagkat sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Father God, maraming salamat po sa gawain ito. Alam namin, O Lord God, isang katuruan na nanggagaling sa inyo. Nawa po, O Lord God, ang pagpapala ay dumaloy sa lahat ng mga anak mo na narito. At pagpalain mo sila lagi ng pag-ibig mo, O Lord God, sa kanilang mga puso. At gayon din sa lahat ng mga anak mo na dinala ang panyapak sa lugar na ito, O Lord God. Hindi lang sila nakarinig ng salita mo. Pinagpala mo na sila, O Lord God, ng salita mo at pagpapalain mo mabuhay. Salamat po at sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating victory. Praise the Lord. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Hallelujah. Sino po dito naniniwala na walang imposible para sa ating Diyos? Amen. Di ba sabi nga po sa Biblia, sabi po, I can do all things through Him who gives me strength. Sino naniniwala doon? Amen. Praise the Lord. So come on, let us worship our God. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible for you, Lord. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Yes, Jesus. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands. Nothing is impossible. Not gonna live. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. It's deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do it right now. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sabi po sa kanta, I believe in you, Lord. I believe. I believe. I
I believe that nothing is impossible. Sino naniniwala doon? Amen. Wala, mahina. Mukhang hindi kayo naniniwala. Sino naniniwala doon? Amen. Come on, declare it right now. I believe, I believe. Hallelujah. I believe, I believe. Come on, people of God. I believe, I believe. Sing it to God. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. In you, I can do anything. Yes, Jesus. I can do all things. Yes, it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing through you. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. Yes, Jesus. It's you who gives me strength. Nothing is through you. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Praise Jesus. Truly that nothing is impossible for you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa papong palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng ating service ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na ni Reviano na ginamit mo na maghayag ng iyong salita. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na inuna na kahit napakainit, Lord, kami sasamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita na aming natanggap sa araw na ito. Patuloy na manahan ito sa aming mga puso. At Lord, dalangin po namin kung paano mo kami iningatan papunta rito, Lord. Gayon din, Lord, ang dalangin namin. Makakarating kami sa aming pansamantalang tahanan ng mapayapa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Sumatinawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisa ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo sa lugar na to bilang pagkakakilanlan ang tunay na Kristiyano. Muli sa kanyang mataas na papuri, pagsambat paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday.